Hello, I'm Dog. Can I ask if available ka for one night stand? And magkano? Paano tayo hirapan? Paano? Paghihirapan niyo pa kami na maisip ko sino yan? Dapat may clue. Hello mga ka-stories! Wow, Windex. Hindi ko alam. Nagawa ko. Pero mga stories, welcome back sa isa naman content. Mga stories, no? Kung saan naman, sa mga, kung saan may chika, hindi lang natin binabasa, hinihimay natin mga laman ng diretsang opinion dito. Yan mga stories nito, hindi na naman ito si Hipon Budol. Di ba yung ganyang panbisa? Hello mga swami! Sa akin naman, hello mga ka-stories! Diba? Well, mga stories, talaga nag-trend ito si Miss Arlene Budol, na nag-post siya tungkol sa isang golf, na inaalok daw siya ng 150K para sa kanyang one night stand. Well, ang caption niya, when I'm not for sale. Pero teka lang, mga stories, no? Bakit parang may off to sa post nito? Bakit may edited version? Well, alamin natin kung legit ba itong pinaninindigan para sa kababaihan o isa na naman social media gimmick na ito. Okay? Kaya, pag-usapan natin mga stories. Ito, let's go. So, mga stories, basahin naman natin ang mismong post sa Facebook page ni Miss Arlene Budol, no? Ang sabing caption niya ay, women are not for sale. Sino ang chismo sa haha? Tapos ninention niya si Senyora dito, no? So, sa image niya naka-attach, no? Nakakita lang isang chat conversation. Sabi niya, hello, I'm Dog. Can I ask if available ka for one night stand? And magkano? Tapos nag-miss call siya sa chat, no? Tapos nag-chat siya ng 150K. Ito yung sinagot niya. Hello, Gob. Sa'yo na 150K mo. Tapos, binlock niya si Gob. Pero wait, mga stories. Nag-post din yan si Harley na edited version. Kung ano daw, ito, tingnan nyo, dapat niyang reply. Ito ang nasulat sa edited version. 150K. Ayan, hello, Gob. 150K. Tapos ito. Hello, Go! Pasok sa'yo na 150K mo. Ituro mo na lang yan sa nasasakupan mong lugar. God bless, haha. So, ang dahil nakatag si Senyora na nag-comment sa pambansang chismosa. Ito sabi niya, paano tayo hirapan, paano paghihirapan niyo pa kami na maisip ko sino yan? Dapat may clue! Okay. At nag-PM yan. So, other than that, alam ano yun. Okay, so, yun yung, talagang, YouTube time, mga source, una sa lahat, agree ako dito 100%. Women are not for sale, okay? Kung totoong may isang public official ng gobernador dito, no? O governor, yung nag-aalok ng pera ng kapalit ng katawan ng isang babae, well, dapat yan kinokondena na pambabastos yan, okay? So, pero ito ang problema ko dito sa post ni Miss Arlene dito, no? At sana makarating ito sa kanya, no? Kung gusto mong ipaglaban ng women are not for sale dito, no? Bakit kailangan na gawin joke, okay? Bakit kailangan ng edited version na reply mo, okay? Kung totoong galit ka at nabastos ka, di sana yung naturong at mura at pagsabihan siyang tumulo sa nakakasakupan niya, no? Di sinad mo na ng totoo, di ba? Hindi yung ini-edit mo lang para may post na savage kung wala sa Facebook, di ba? Pangalawa, yung pa-blind item, kung totoo man yan yung chat na yan at gusto mong protektahan ng iba ng kababaihan mula sa manyak itong politikong ito, well, i-expose mo. Ang nangyari kasi kapag nag-drop ka rin ng screenshot na walang pangalan tapos itatag mo si Senyor tapos sasabihin mong PM, okay? Nagmumukhang kang naghahanap ng clout at engagement, di ba? Nagiging chismis na lang yung issue imbes na maging seryosong usapan na pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero ito mga stories, bago i-ano ko, no? Kaya nga sinasabi ko na expose mo. Well, sabihin natin gawin mo na lang ng clue. Okay?
na ganito ganyan. Kasi as long as wag mo nang i-mention yung name niya kasi napakadelikado talaga sa panahon ito. So siguro maglagay ka na ng anong clue yun. Okay? So yun. Kasi ang lumalabas ay nagkakaroon ng chismis nga lang ito. Ng issue ito. Pero usapin ng na pangungusyo ka pangyayari. At saka yung yung 150K, di ko alam kung matatawa ba ako o maiinis, no? Pero cheap ni Gop Cheap ni Gop dito. Pero seryoso, no? Ang advice ko kay Miss Arlene dito, you are the public figure. Kung may naharas sa'yo, you have to platform to make it real difference, no? File a case, expose the predator, no? Huwag mong gawing content lang para sa likes at sa haharats, no? Kasi the more you do this, the more people you dub your creativity. Okay? Credibility. Kaya, yan, pabasahin natin yung mga comments dito, no? Ito, nga sila mga netizens. Tulad ko ba silang hindi masyadong kumbinsido, no? Ito, sabi ni D, no? Si Boy Bendalo, ayan, at si Boy Viva Max. Ito, nag-name drop na agad si Kuya ng blind item, ha? Pero again, useless ang prueba dito. Hulang-hula lang to. Take note, ha? Siya ang nagsabi yan, pero hindi natin maka-confirmation kung sila pa talaga yan. Okay? Sabi nga ito ni Rendon, sabi nga dito, mas galante pa din si Senator. May pasaring mga nakara-issue, kung natandaan niyo yung chismis dati kayo talaga mga stores. Kayo, ito mas sabi niya dito sabi niya, ang baba, kay 12 pa lang, 50K pass. Okay. Ito yung sinasabi ko imbes na magalit yung mga tao sa pambabastos, napapasin tuloy na yung mga amang kasi niya ginagawa ang joke yung post, diba? Ito sabi ni Sir Rap, sabi 150M daw, mali ng type. Okay, baka daw nakulang ng zero. Okay. Ito exactly the point dito mga stories. Pagiging edited yung pangalawang screenshot na sumira ng credibility yung buong issue dito. Next naman, sabi niya dito, no? Buti pinakyan mo. Sir, no? Hindi niya totoong sinendyan. Ini-edit lang yan ng post. Okay. Kaya ka na, Chris, gawa-gawa lang ng fake scenario sa isip para magmukhang palaban. Okay. So, mga stories ito. So, itong aking masasabi ko dito, no? It's 2026. 2026 na. Let's stop using woman empowerment captions kung anong ultimate goal lang naman ang mag-farm ng engagement sa Facebook. Okay? Kung totoong may goal na ang chat niyan, Miss Arlene, kasuhan mo. Expose mo. You have the money. Okay? The lawyers and the fans will back you up. Pero kung hanggang PM, senyora, at edited screenshot, lang tayo, okay? Huwag mo na kaming sisihin kung isipin ng marami na gawa-gawa o cloud chasing lang ito para mapag-usapan na ulit, okay? Well, sa ating mga viewers dyan o sa mga nakaka-stories dyan na maging mapanuri tayo, okay? Huwag tayong agad magpapadala sa mga pub-line item na ginagawang biro sa pambabastos sa kababaihan, no? We demand accountability. Hindi just for laughs or mali vibes dyan. Tigil-tigilan nyo na yan, okay? So, yan ang mga stories for today's video, no? Anong opinion dito sa post na ito ni Miss Arlene, no? Totoo ba yan o pampa-hype lang, okay? Comment down below sa baba at babasahin ko yan. Kung gusto nyo yung mga guys, take to the point, mga chika ngayon, no? Huwag kalimutan na like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa baba. As always, thank you, and have a good night, stars. Bye!